Okay, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad. Faman tamassaka bi sunnati ila yaumil din ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Purihin natin ang Allah, tayo magpasalamat sa Allah at magpagkukup sa Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawain. Sino man ang gabayan ng Allah ay wala makapagliligaw sa Kanya, at ang sino man Kanyang iligaw ay wala makapaggagabay sa Kanya. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay isang malaking paalala sa aking sarili, gayon din sa ating lahat. Bilang mga kapatiran sa Islam, mga born Musliman o balik Islam, alhamdulillah, tayo ay pinili ng Allah na kabilang sa mga nag-aalala sa Kanya. Habang ang mga tao sa panahon na ito ay sila ay sumusuway sa Allah, samantalang tayo ay inaalala natin ng Allah subhanahu wa ta'ala at dinadakilan natin siya, at tayo nagpapaalalahanan sa isa't isa at nagpapayuhan sa isa't isa. Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Sabi ng Allah sa banal na Quran, magpaalala kayo dahil ang tunay at katiyakan ng pagpapaalala ay nakakabuti sa isang tunay na mananampalataya. So hindi ibig sabihin na ako ang nagsasalita ay mas magaling ako sa inyo o mas marangal ako sa inyo o kaya mas mabuti ako sa inyo. Kundi tayo ay nagsilbing tagapagpaalala mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na kung kaya ito ay sali ng khutbah kanina, at syempre ang tulad ng pagkakaalam sa ating lahat na hindi literal at punto por punto yung ating sasalin dito. Kukunin lamang natin yung pinaka-highlights, focal points ng khutbah at yung ating i-discuss inshallah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo ba kung anong paksa kanina? Sa sino mang nakakaintindi o may idea, sa palagay ninyo, anong paksa ng khutbah kanina? Regarding sa Sha'ban. Regarding sa Sha'ban. Mashallah, tabarakallah. So by the way, anong araw tayo ng Sha'ban ngayon? 13. So ibig sabihin, nangangalahati tayo ng Sha'ban. So ilang days na lang at ilang tulog na lang para Ramadan. Allah mabalik na Ramadan. Diba? So mga tentatively ay mga ilang araw? 17 days or 17 or 16 days. So, nais ko lang magtanong sa inyo, sino dito ang first time na mag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Pakitaas ang mga paa. First time, Bro, first time ka? First time mo, mashallah, para kang, mashallah, tabarakallah. Mashallah, hindi Mashallah, hindi mapaghahalataan, kapatid. Daig mo pa ang mga ipinanganak na ng mga Muslim. Mashallah, naway patatagin ka ng Allah sa iyong pananampalataya. Okay? Sino pa? Sige, taas pa yung kamay. Okay? Marami, Okay. Mashallah. Alhamdulillah. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga welcome po sa Islam na inyong pinasok at inyong pinili. Ang relihiyon na ito ay welcome po kayo lahat. Walang discrimination dito. Dahil bawal po sa Islam ang diskriminasyon. Mashallah. Kaya naman ay ito ang pagturing namin sa inyo ay parang kapatid. Bagkus according sa mga kasabihan na brotherhood Islam is thicker, okay, than blood. Okay, mas matindi pa at mas mabigat pa kumbaga ang tinatawag na kakapatiran sa Islam. At yan ay pinatunayan ng Allah sa banal na Quran, innamal mu'minuna ikhwah. 'Di ba? Sabi niya, tunay na ang mananampalataya ay silang tunay na magkakapatid. Hindi sinabi ng Allah na yaong tunay na magkapatid sa dugo silang tunay na magkakapatid. Hindi. Bagkus ang mga mananampalataya silang tunay na magkakapatid. 'Di ba? Kaya wag kayong mahiya, okay, na magtanong at sa magsikhay na tinatawag na kaalaman. Dahil lahat ng mga nandito obligado sa amin na ituro sa inyo ang tama. At kayo ay tinatawag na gabayan. Okay? So welcome po ulit sa Islam. Then of course, same time, payo ko din po sa inyo na huwag niyong isipin na magugutom kayo sa buwan ng Ramadan at kayo lang ang magugutom. Lahat ng Muslim, billions of Muslim around the world,
Pag dumating ang buwan ng Ramadan ay pari-pariho tayo magugutom. Mayaman ka man, mahirap ka man, nasa gitna ka man, no? Ano man ang katayuan mo sa buhay, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na status ng buhay, pari-parihong magugutom. Okay? Kaya naman ay simple, normal lang yung makaramdam kayo ng gutom, pero hindi naman kayo mamatay. Okay? Kasi pagdating ng dapit hapon at paglubog ng araw, kakain naman po kayo. Kahit ubusin nyo ang ref. Okay? Kung maubos ninyo. Pati ref, no? Kaya naman, it's a great experience para sa mga, sabihin natin, no? Para sa mga bagong Muslim na ngayon palang mag-aayuno. No? Inshallah, at naway ipagkaloob sa atin lahat ang buwan ng Ramadan. At naway tanggapin sa atin ng Allah ang pag-aayuno natin, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Speaking of Ramadan, speaking of fasting, ito yung magiging paksa natin ngayon, yung Sha'ban. Kasi ang Sha'ban po, ito ay buwan sa Arabic, no? Sa Islamic calendar, ang buwan bago mag-Ramadan. Sha'ban, Ramadan. Okay, so papunta na tayo sa exciting part. Okay? Walang iba kundi ang buwan ng Ramadan. Pero bago yan, mga kapatid, talakayin natin ang ilan sa mga impormasyon, mahalagang impormasyon na may kaugnayan sa buwan na ito, especially the middle of this month, no? Ang pinakagitna at pinakasentro ng buwan na ito. Ano bang meron dito at ano ba ang wala dito? Ang ibig sabihin, ano ba ang aral na maaring makuha natin dito batay sa mga katibayan sa hadith ni Propeta sallam, at ano ba ang tinatawag na sabihin natin hindi dapat natin ibuo sa buhay at i-practice na may kaugnayan sa gitnang, no, mga kumbaga araw ng Sha'ban. Okay? Binanggit kanina ng sabihin natin ng may akda ng khatib kanina na kung saan ay kabilang sa kainaman ng kalagitnaan ng Sha'ban. Okay, kalagitnaan ng Sha'ban. Ano ang kainaman nito, mga kapatid sa panampalatayang Islam? Walang duda, ito ay mula sa hadith ni Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha la yattali'u min lailatin nasfi min Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqati illa li musyrikin aw musyahin." Ang sabi ni Propeta sallam, katotohanan at katiyakan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapalagpas, no? Pinapalagpas niya ang mga, kumbaga, ang makasalanan, no? Pinapatawad, kumbaga, ang makasalanan ng lahat ng kanyang mga nilikha. Okay, ng kanyang mga nilikha sa gitnang araw, o pinakagitnang araw ng Sha'ban. Ito yung buwan na ito. Okay? Pero of course, sabi nga ng pamantayan, in every rules, there's an exemption. Lahat ba talang ng mga nilikha? So, hindi po nagtatapos dyan ang statement ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi pag ganun, pati yung mga walang hiya na sumasamba ng bukod sa Allah, at papatawarin niya. Okay? Pati yung mga sumasamba sa baka, papatawarin niya. Pati yung mga sumasamba sa mga taol, papatawarin niya. Pati yung mga sumasamba doon sa mga Diyos-Diyosan at mga ribulto, papatawarin niya. Samantalang sinasabi niya, "Inna Allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Samantalang sabi ng Allah, tunay na hindi pinapatawad ng Allah yaong mga nagtatambal sa kanya ng pagsamba. Yaon yung mga tao na kung saan gumagawa ng pagtatambal sa kanya, sinasamba yung mga ribulto, mga statwa, mga engkanto, no, yung mga nasa libingan, at saka yung mga kung ano-ano pa mga altar. Okay? Sumasamba sa baka, sumasamba sa elepante, sumasamba sa, sabihin natin, no, maging sa ari ng tao sinasamba sa Japan at iba pang mga lugar. 'Di ba? Alam niyo 'yon? Yung ari ng tao sinasamba, ginagawang ritual, kulay pink pa, no? Sa Japan. At pinaniniwalaan yaon na kapag hinipo mo 'yon, magkakaanak ka. Okay, have you been there? Okay. So mga kapatid, so ibig sabihin ba na hindi. Kailanman hindi niya papatawarin ang sinumang gumagawa nito? Na pagtatambal, no? Ang ibang kinikilala at ibang sinasamba ng tao. Kaya nga't merong exemption sa hadith na ito. Maliban lamang sa ilal musyrik. Ilal musyrik, ng ibig sabihin ng tinatawag na musyrik ay walang iba kundi ang mga nagtatambal ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. O sino yaon? Mga sumasamba kay Jesus. Okay? Sapagkat hindi naman pwedeng sambahin si Jesus. Tayo mga Muslim, hindi natin sinasamba si Jesus, bagkus pinaniniwalaan natin na siya ay isang dakilang sugo at propeta lamang ng Allah. Okay? Siya ay katulad ng mga ibang mga propeta na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ituro sa mga tao ang pagsamba sa nag-iisang Diyos. Walang iba kundi ang Allah. You know? At yan ang trabaho ng mga propeta, including Jesus Christ.
Tayo ang nagmamahal, tunay na nagmamahal kay Hesukristo. Tayo ang tunay na gumagalang kay Hesukristo. Sumusunod sa kanyang kautusan at kung sino ang sinasamba niya, sinasamba natin. Okay? At yan ay walang iba kundi ang nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. So ilal musyrik, mga kapatid. So tandaan natin na hindi pinapatawad ng Allah ang gumagawa ng shirk o pagtatambal. Maliban lamang kapag siya ay nagbalik loob, nagmuslim, no? At kumikilala sa nag-iisang Diyos na dapat sambahin, walang iba kundi ang Allah. Kumikilala sa lahat ng mga propeta, including Jesus Christ and Prophet Muhammad, peace be upon them all, bago siya bawian ng buhay. Pero kapag siya'y namatay na hindi siya nagbalik loob sa Allah, walang puwang sa kanya ang paraiso. Okay? Kailanman ay hindi siya makakapasok sa paraiso, okay, ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Malinaw? Kaya nga inilaan para sa kanya ang impyernong apoy iyadan billah. Okay? Then, pangalawa, wal musyahin. Ang musyahin, now, magkaroon ng maraming mga tafsir o kaya pagpapakahulugan ng salitang ito. So, ito yung exemption, no? Nasa kalagitnaan ng Sha'ban ay nagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Maliban lamang sa musyrik, yun ang una. Pangalawa, yung musyahin. Ano bang ibig sabihin ng musyahin? Ang mga musyahin, ito yung mga merong grudge sa isa't isa at hindi nagpapatawad sa isa't isa. Okay? May mga hidwaan at may mga hinanakit sa kaibuturan ng kanilang mga damdamin at mga puso. Okay? Yun ang isa sa mga kahulugan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na kumbaga, di ba, nakasmile sa harapan, pagtalikod, plastikan. Ganun ba? Di ba? Di ba? Di ahas pala, no? Pagtalikod mo, talagang kumukulo ang kanyang dibdib at ang kanyang puso at ang kanyang tinatawag na, sabihin natin, no, ang kanyang kaluluwa sa'yo, di ba? Kundi mga politician, no? Sino mga politician dyan? Tabi-tabi po, no? So, kumbaga ay papagkunwari, no? Diba? So, tandaan natin, mga kapatid, no, yung grudge na sa isang tao ay nasa puso yan. Ang pamamahay niyan ay nasa puso, mga kapatid. At walang nakakaalam nito kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang nagdala nito, mga kapatid. Diba? Kung kaya sa Islam, bawal ang plastic. Diba? Hindi pwede ang plastic. Pwede lang mga plastic pagkagamitan. Na hindi ka naman kagamitan dong. Tao man ka. So ayaw pagkuan, no? Ayaw pagkuan og plastic, no? Hindi, ang plastic ay ginagamit, hindi inuugali. Goma, pwede goma. Ha? Ambot. May katangian ba na guma sa isang tao? Why, pwede man flexible. Makunat magbayad, no? So walang doon, mga kapatid. Yes, tunay na kabilang sa katangian ng Allah ay ang mahabagin at mapagpatawad. Ninaw? Pero tandaan mo natin, ang kanyang kapatawaran, tandaan po natin, ay mga exemption po yan. Siya mismo, rules niya po yan, hindi natin rules yan. Kundi siya mismo ang nagdeklaran yan na pinapatawad niya ang lahat ng kanyang mga nilikha maliban. So mayroong exemption. Maliban sa gumagawa ng pagtatambal sa Allah at doon sa mga tao na mayroong hinanakit, grudge sa isa't isa, kinukubli ang tinatawag na galit, ang puot sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid. Malinaw? So yun. So hindi siya papatawarin ng Allah hanggat hindi niya pinapatawad ang kanyang kapatid. Ganun ang Islam, napakaganda ng Islam. Kung isa sa buhay lamang ng isang tao. Yes, normal po sa atin ang magalit, siyempre. Diba? Tao lang tayo eh. Hindi ka naman hayop nga nagagalit eh. Diba? Malinaw? No? Hayop ka. No? Normal yan. Katangian yan ng tao. Even the prophets, nagagalit po sila. Pero nasa lugar, nasa tama at nasa akma. Tayo na mga normal, minsan wala sa lugar at minsan nasa lugar. Minsan tama yung galit natin at sakto lang at minsan naman ay wala talaga sa lugar. Wala talaga. Walang katuwira at walang katuturan. Pero tayo ay tao. Justified yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Subalit, ang hindi pwede, yung hahayaan mo na mamuhay, no? At mamahay sa sarili mo at gawin mo siyang pag-uugali at habang buhay ka nang hindi magpapatawad. Ang Diyos na makapangyarihan nga nagpapatawad, sabi nga nila, papaano pa kaya tayo? Kaya sa mga inutangan ko dyan, patawad naman. Okay? So, yun. Okay? So, yun. Okay, nag-vision sa'yo ba? Okay, maganda yan, no? Okay, confirm ko mamaya. Okay?
So malinaw mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya nga naman na isa yan sa mga napatunayan din sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol doon sa nagpagkakaroon ng grudge, hinanakit sa isa't isa. Okay? Alitan kumbaga, no? Puot, no? Sa puso ng isang tao laban sa kanyang kapatid. Isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu an na matatagpuan sa Sahih Muslim, tuftahu abwabul jannati yawmil itsnaini wa yawmil khamis. Bubukas no ang mga tarangkahan ng paraiso sa araw ng Jum'ah o araw ng tinatawag na Lunes at saka araw ng Jum'ah. Magbubukas ang tarangkahan ng paraiso. Sabi, Ustaz, meron ba itong ano? May mga pintuan pala, may tarangkahan pala ang paraiso? Yes! Okay? Sorry, Huwebes pala. Jazakallahu khair. Okay? Ibig sabihin, Huwebes at saka Lunes. Malis, ha? So, correct me if I'm wrong, mga kapatid, ha? So, magbubukas ang tarangkahan ng paraiso ng Huwebes at saka ng Lunes. Kaya nga sunna sa atin ang ang pagfa-fasting, ang pag-aayuno sa mga araw na yaon. No? O, every Thursday at saka every Monday. Kasi gusto natin na iaangat yung ating mga gawain at i-report sa kataas-taasan doon papunta sa tinatawag na paraiso. Malinaw? Kaya naman fayugfaru likulli abdin la yushriku billahi syai'a. Kaya't naman dahil dito, since na nagbubukas ang tarangkahan ng paraiso every Thursday at saka every Monday, na kung kaya, ito yung magiging kumbaga result at magandang balita. Pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat alipin niya, yaong alipin na hindi nagtatambal sa kanya ng pagsamba. Hindi gumagawa ng shirk. Okay? Hindi gumagawa ng kung ano yung alam mo yung pagtatambal. Ilabot ko yung pagtatambal sa mga bagong Muslim. Ang pagtatambal po, okay? Kasi dalawang klase ng pagtatambal. Ito yung minor at saka major. Major at saka minor. Ibig sabihin, maliit at saka malaking pagtatambal. Parang ano ba? Baby shark at saka daddy shark. Okay? So, yun. So, ang major shark, mga kapatid, ibig sabihin na malaking pagtatambal, yun talaga habang buhay talaga hindi pinapatawa ng sinumang namatay rito. Okay? Katulad halimbawa yung mga black magic na yan. Yung mga pangkukulam. O, yan. Yung mga pagsasamba sa mga puon, mga ribulto, mga diyus-diyusan. Okay, pagsamba sa mga propeta, pagsamba sa mga ara, pagsamba sa mga anito, pagsamba sa mga engkanto. Diba? At kung ano-ano pa. Pagsamba sa asawa mo. Ha? Bakit? Mari mong sambahin yung asawa mo. Di ba? Halimbawa, sabi ng asawa mo, huwag kang magsala, huwag kang magdasal. Dito ka sa akin magdasal. Tapos ginawa mo yan kasi takot ka sa asawa. Palibas at takusa ka. No? So, walang duda. Shirk yun. Yan ay pagtatambal sa Allah. Di ba? Maaari sa yung mga kapatid, malinaw. Gumagawa ng tinatawag na sabihin natin, Kaya naman pinapatawad ng Allah lahat ng kanyang alipin na hindi nagtatambal sa kanya ng pagsamba. Malinaw? Illa rajulan kanas bainahu wa baina akhihi shahna. Maliban lamang sa isang Muslim, ito speaking sa mga Muslim ito. Maliban sa mga Muslim, na kung saan ay mayroong sa pagitan nilang dalawa na shahna. Ito yung shahna, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ito yung puot, hinanakit, sama ng loob, galit, ano man. Kinikim-kim na kapatid, baka mahirap talaga alam mo sa totoo lang. I mean, psychologically speaking, mahirap magkimkim ng galit. Nakakaapekto yan sa health ng tao, sa emotion ng tao. Nakakaapekto sa moral ng tao, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Sheikh Abdul Latif Filipini. Assalamualaikum. Meron po akong may ano po ako khutbah. Pasensya na po ha. Okay. So yung mga kapatid, so yun. Saan ba ako? Yan tuloy. Okay. Mayroon tinatawag na hinanakit. May pagkimkim. Halimbawa sa mga psychology. So hindi hinahayaan nun. Kasi nagkakaroon ng sa mental aspect po, nagkakaroon ng bad effects po yan. Harmful sa isang tao. Okay? Yun, tinatawag na pagkakaroon ng galit. I mean, ikukumpara natin. What is kapag ikaw ay halimbawa, galit ka ngayon, pero ito ay naiibsan, nawawala ito, di ba? So, nagkakaroon ng magandang pakiramdam. Alam mo, ito, lahat tayo naka-experience ito. Halimbawa, mayroon tayong tampo sa ating kapatid. Tapos mga ilang araw, nagsalam siya, niyakap ka, nawawala siya.
Di ba? Lalo pat yung assalamualaikum tapos sa musafaha, ibig sabihin meron tinatawag na shake hands. Anong ganun pala nakasaha sa hadith ni Prophet sallam na para siya ay parang dahon na nahuhulog mula sa tinatawag na sa puno. No, ganun ang pag ginawa mo yan, yung shake hands habang nagsasalam ka sa iyong kapatid, napapatawad, nangalalaglag, no, ang mga kasalanan, no, na sanhi sa pagitan ninyong dalawa na parang pagkakalaglag ng mga dahon sa puno. Ganun mga kapatid, maliban lamang sa major na kasalanan, syempre kasi kailangan nyo ng pagsisisi at panunumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga minor sin. Na kung kaya, nagkakaroon ng magandang pakiramdam. O kaya sa mga may hinanakit dyan dahil sa utang, no? Tapos medyo nagtampo na yung inutangan mo, lapitan mo na, magsalam ka na. Magsalam ka na, kapatid. Kasi inshallah ay kasi pag nagano ka ba, ipitin ka, bayaran mo na ako eh. I-grip pala, no? So yun. So ang mahalaga, no? Ang mahalaga mga kapatid ay hindi pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakabimbi o nakahang yung kanilang kapatawaran kumbaga. Sa mga taong ito may merong hinanakit sa kanyang kapwa kapatid. Kaya sabi ng salam, fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha. Sabi na ihang muna ito, isang tabi muna ang kanilang kapatawaran para sa kanila, na supposedly para sa kanila, hanggang sa sila ay magkaayos. Okay, i-delay muna kumbaga, hasta yastaliha, hanggang sila ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa, pagpapatawad sa isa't isa, pagbabatian sa isa't isa. Andiru hadaini hatta yastaliha, 3 beses ginawa yun sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Na kung kaya sa mga kalagitnaan ng Sha'ban na ito mga kapatid, sa panampalatayang sa yu'tabar hada nisfa Sha'ban, kasi kaya nga ayamul bid. O ang ibig sabihin ng ayamul bid, pag-aayo sa white days, kasi nga ito yung 13, 14, 15 ng every month. Na kung kaya kalagitnaan, tumutukoy sa kalagitnaan ng isang buwan. Na kung kaya, mga kapatid, naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang pinapatawad sa mga araw na ito sa kalagitnaan ng Sha'ban. At naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga tao na hindi kanya pinapatawad. Okay? At naway huwag tayong ibilang ng Allah doon sa mga nagtatanim ng galit at puot sa kanyang kapwa. Dahil tunay na ito ay isang kapighatian sa taong gumagawa nito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Na kung kaya, ito yung kabutihan ng kalagitnaan ng Sha'ban, kainaman, mga kapatid. Subalit, may mga certain action na hindi sinasang-ayunan ng Sharia, ng Islam, yung ginagawa ng ilan sa mga Muslim during these days. Na kung saan ito yung tinatawag na bid'ah. But by the way, yung shahin, musyahin, ako din sa ibang interpretation, ako din sa ibang tafsir, yaon yung mga gumagawa ng bid'ah. Okay? Gumagawa ng bid'ah. Mga kapatid, especially ito ay tafsir ni Imam Ath-Thawri rahimahullah, isa sa mga great scholar ng Islam, mga kapatid. Nang ibig sabihin ng musyahin, yaong mga gumagawa ng bid'ah. Bid'ah sa mga bagong Muslim ay innovation and religion. Ito po yung pagdadagdag at pagbabawas sa katuruan ng Islam na hindi naman turo ng Islam. Okay? Yung bang binabago. Tandaan po natin sa mga bagong yakap sa Islam, ang ating relihiyon po intact na po yan. Okay? Iniwanan tayo ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Bago pa siya pumanaw at lisanin ang mundo na ito, kinumplito na ang relihiyong Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina, sabi ng Allah sa banal na Quran. Sa araw na ito ay kinumplito ko na sa inyo ang inyong pananampalataya, ang inyong relihiyon, no? At ginawang ganap ko ang tinatawag na pananampalataya ninyo sa araw na ito, which is yan sa tinatawag na araw na kung saan na Yawmu Arafah, no? Na kaya naman, ano to? Paraphernalia? Gripo. Okay. Tapos. Pambihira naman to. Ngayon ba't mo lang naisip? Ano naman si Satan medyo... Yung katabi mo? O yung ano? Narinig ba? Okay. So yun yung mga kapatid, no? Sa al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaykum ni'mati, at ginawa kong ganap ang inyong pabor at ang inyong biyaya. Wa raditu lakum al-Islam madina, at kinalugdan ko para sa inyo ang Islam bilang inyong pananampalataya. So ibig sabihin mga kapatid, no, kinumplito na bago pa lumisan ng Propeta Muhammad. Kumplito na. So Islam is a perfect religion, is a way of life
Na kung kaya, sino tayo para magdagdag ng katuruan? Sino tayo para magbawas ng katuruan? Huwag nating gayahin yung mga ibang pananampalatay na dagdag bawas, parang politika lang yan. Di ba? Na kahit sino-sino pwedeng idagdag at pwedeng i-attribute doon sa kanilang pananampalatay nang walang pruweba at walang tinatawag na batayan. Islam is already completed, no? Before the, kumbaga, kamatayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? At magayon din, iiwan ko sa sabi ni Propeta Muhammad, taraktukum fikum syai'ain, no? In tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada. Kitabullah wa sunnati. Sabi niya, mag-iiwan ako sa inyo ng dalawang bagay na kapag pinanghawakan ninyo ito ng mahigpit. So pag sinabing paghawak ng mahigpit, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, kailangan gripping, ika nga, ng paghawak. Hindi yung ganun lang na, social ka? Ganun lang? Ganun ka lang. Okay? Kailangan ay talaga nga, mahigpit na pagkakahawak. Malinaw? At kapag pinanghawakan nyo ito, kailanman ay hindi kayo maliligaw pag ako ay nawala na. Ayun yung kitabullah, yung salita ng Allah, yung Quran, at ang aking sunnah, ang aking pamamaraan. Diba? Kaya the only religion sa balat ng lupa na kumpleto at panuntunan ng buhay. Kaya makikita mo sa mga balik Islam, makikita mo pati pagdura ay pinapakialaman ng Islam. Pati pagdura, pati yung pribadong gawain ng mag-asawa, pinapakialaman ng Islam kung ano yung dapat at hindi dapat. Pati menstruation ng kababaihan, pinakikialaman ano yung mga dapat para sa kanila at yung mga hindi dapat. Pati pagkain, pati pag-ihi. Okay, sabi sa'yo, paglibang, no? Kung sama na diha, no? At yung pang katulad ng pag-ebak, pagdumi. Ano mang katulad dito, kompleto mga kapatid. Kaya sa lahat ng mga gawain, every action na gagawin natin, alamin mo na merong sunnah dyan. Okay, alamin mo na merong sunnah at yun ang dapat mong pag-aralan. Revive the sunnah. Kasi bakit ang pagsabuhay ng sunnah ay pagpapalapit sa Propeta Muhammad at pagpapalapit sa Allah at makakasama mo ang Propeta Muhammad sa araw ng paghuhukom. Malinaw? Gusto ba natin makasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diba? So ito yung kainaman mga kapatid sa henerasyon na ito. Bagamat hindi nila naabutan ng Propeta Muhammad, and yet they are believing Prophet Muhammad as a prophet of Allah. Okay? They are following the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung kaya, sisikapin natin na i-revive, isabuhay muli ang uwak. Ano yung uwak yun? Okay? Sabuhay natin ang tawag na sunnah. Dahil once na kapag naisabuhay ang sunnah, namamatay ang kasalungat nito yung bid'ah. Okay, sunnah, bid'ah. Yung opposite niyan is bid'ah. Maninaw, yung bid'ah yun yung mga practices, action na ikinabit sa Islam, sa reliyon na ito na walang basihan. Okay, walang tinatawag na batayan. Ang tawag dyan, bid'ah, innovation and religion. Okay, gawa-gawa, mga kapatid. Palibhasa, mahilig kang gumawa. Okay? Unang galing sa rikto. Okay? Mga walang pruweba, no? Galing sa rikto. Yung mga, kumbaga, yung mga gawain na yaon, mga kapatid, baseless. O kaya walang tinatawag na batayan. Kaya nga sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amala laysa alaihi amrun fahuwa rad. Sino man ang gumawa na certain na gawaing pagsamba, itinuturing na pagsamba sa Sharia, tapos walang batayan, ibabalik sa kanya ito. No? Itatapon sa kanya ito. Ibig sabihin, hindi tatanggapin ito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kaya naman, lahat ng gagawin natin, nakabutihan, alang-alang sa Allah, specifically yung ibada, kinakailangan siguraduhin natin na ito ay tinatawag na may katibayan. For example, may mga bid'ah na ginagawa ang ibang mga tao during these days. Sa kalagitnaan ng Sha'ban. Ano po yun? Dahil ang kanilang katwiran nakalagay daw sa hadith na sinabi daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag dumating ang nisfu Sha'ban, pag dumating yung kalagitnaan na Sha'ban, kumu, okay? Kumu salatiha wasumu, okay, wasumu nahariha. Ibig sabihin, kumu laylaha wasumu naharaha. Sabihin yan, pag dumating na yung kalagitnaan na Sha'ban, magtayo kayo ng pagdarasal, specifically, intentionally para roon. Magtahajjud kayo dahil sa dumating na yung Sha'ban, kalagitnaan na Sha'ban. Okay, kapag yung pagdating naman sa araw, mag-ayuno kayo ng intention mo sa bagay na yun. Lahat ng ito ay kadhib, lahat ng ito ay pawang walang katotohanan, baseless, mga kapatid. Bagkus sabi ng ilan sa mga muhaddithun, mga scholar ng hadith, da'ifun jiddan. Ultimately, no? Na talagang napakahina talaga. Pag sinabing ultimately na napakahina, wala na talagang batayan. Maaring mahulog pa ito sa tinatawag na imbento, fabricated.
Okay, mag-ingat tayo. Okay? Na kung saan mag-fabricate tayo, gumawa tayo ng isang hadith statement na sinabi na ni Propeta Muhammad daw, na samantalang hindi naman sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kathaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sabi ni Propeta Muhammad, sino man ang nagsinungaling, nagsinungaling sa akin, nagsasabi na hindi ko naman sinabi ng sinasadya. May mga ibang mga tao kasi na para i-justify ang kanyang sinabi at ang kanyang ginagawa, sasabi na sinabi ni Propeta Muhammad, samantalang hindi naman sinabi ni Propeta Muhammad. May mga ganyan mga tao, di ba? Yung sinabi ni Pulano, samantalang nila, pagtanungin mo si Pulano, hindi mo na pala sinabi ni Pulano. Di ba? Para lamang magbigay ng katwiran sa kanyang mga gawain at sa kanyang mga salita. Para lang paniwalaan siya. Now, wag mong gawin yan sa Propeta Muhammad kasi delikado ka. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Hayaan siyang magkaroon ng upuan sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Okay? So maaari mong gawin yun sa ibang tao, although ito ay pinagbawal, pero yung pagsisinungaling mo sa kayong kapwa, gagawa ka ng imbento sa iyong kapwa, tapos ikumpara mo sa pagbigay mo ng imbento sa Propeta Muhammad, serious thing. Okay, pagdating sa tinatawag na Propeta Muhammad. Kaya wag mong sabihin na sinabi ni Propeta Muhammad, maliban lamang na may batayan ka. Maliban lamang na sigurado ka na talagang sinabi ni Propeta Muhammad na patunayan na ito ay ginawa at ito ay sinabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. Okay? At mga iba pa mga bid'a na ginagawa sa kalagitan ng Sha'ban, ito ay walang iba kundi yung specific na pag-offer ng 6 rakaat para sa kalagitnaan ng Sha'ban. No, pagdarasal ng 6 units ng pagdarasal. Ito ay walang basihan mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Kaya wag tayong gumawa ng specific na gawain pagsamba. Sa Islam po kasi, hindi po tanggap, useless ang gawain mong kabutihan kahit na ito ay para sa Allah kung wala namang pamantayan, kung wala namang basihan. Ito yung kagandahan sa Islam na hindi mo matatagpuan sa ibang relihiyon yan. Sa ibang relihiyon, sinasabi nila, basta gumawa ka ng mabuti alang-alang kay God. Okay, malalangit ka na. Makakapasok ka ba para lamang sa tinatawag na para lamang sa Diyos. Diba, paano yung ginagawa mong kabuti hindi approve sa Kanya? Kasi hindi lahat ng iniisip nating kabutihan ay kabutihan sa paningin ng Diyos. Okay? Hindi tayo pwede ito yung law ng Diyos, samantala wala naman siyang law na ginawa na ganun. Okay, malino mga kapatid? So yan ang kagandahan sa Islam. Okay? Ang totoong batas, hindi batas galing sa bibig mo. Ang totoong batas ay galing mismo sa kanyang revelasyon at ayon sa pamamaraan ng kanyang propeta. Yun ang tinatawag na totoong batas. Ninam? Na kung kaya, huwag tayo mag-imbento pagdating sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng walang basihan mga kapatid sa panampalatayang Islam. Otherwise, ay tayo may makapabilang doon sa mga musyahinin. Ang ibig sabihin niya, mga gumagawa ng bid'ah. Another tafsir ng musyahin ay walang iba kundi ang gumagawa ng bid'ah. Okay, handa't hindi maitutuwid niya ang kanyang ginagawang bid'ah. Nino? Kaya nawa ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na ito, ang pribilehiyo na ito mga kapatid sa mga araw na ito ng Sha'ban, naway ikibilang tayo ng Allah at balutin tayo ng Allah sa pamagitan ng kanyang awat habag at sa pamagitan ng kanyang kapatawaran. Okay? Actually, ang mapapansin nyo kanina, ang khutba ay medyo maiksi lamang. Mas mahaba pa nga yung aking paliwanag kaysa doon mismong tinatawag ng khutba. Malinaw? So yun po yung buod ng khutba kanina, alhamdulillah, and hopefully ay meron kayong natutunan, meron kayong kaalaman na nasasagap, okay, at nakagilap, no? Sa pagkakataon na ito at naway tanggapin sa ating lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, sino man ang mayroong katanungan, okay, the table is open for the nomination. Okay, any question? Sa mga bagong, go ahead. Sabi mo, lahat ng kasalanan mapapatawad. Diba? Paano yung sa panahon ngayon, nagtitinda ng alak? Okay, good question mga kapatid. Nagsisina. Okay. Magandang punto yan. Now, tulad ng sinabi natin kanina, yung hadith kanina specifically sa hindi pinapatawad ay shirk. At saka yung pagkakaroon ng hidwaan, puot sa isa't isa, at saka hinanakit sa yung tinatawag na kapatid. Yan. Yun lang yung specific acts excluded mula doon sa hadith na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And what about the other things? Tulad ng sabihin natin ng halimbawa may uminom ng alak, okay, sabihin natin titinda ng alak, o ano mang katulad nito o sa pangangalunya, okay? So, of course, mga kapatid sa panampalatayang Islam, kaya kang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain na yaon. Kaya ka. Kung una-una, kung hihilingin mo yon sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Nino? Kung hihilingin mo, if you want forgiveness, then ask Allah subhanahu wa ta'ala forgiveness. Okay? Pangalawa, the other thing, nakalagay sa tatawag na hadith, kasi as a human being tayo ay nakakamali. Kullu bani Adam khata'a wa khairu khata'in tawwabun. That's a principle sa human. Lahat ng anak ni Adan ay nagkakamali at sabi natin, lumalagpas. No? At ang pinakamainam sa gumagawa nito ay magbalik loob sa Allah. Humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. No exemption. Lahat tayo nagkakamali. Nagkukulang. Nobody's perfect. Ano man ang pagkakamali mo? Makapal sa pananampalatayang Islam. Okay? Na kung kaya, ito ay papalagpasin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi excluding yun, exclusive yun sa tinatawag na lahat. Sabi ng Rasulullah, lahat ng aking alipin sa mga araw na ito ay papatawarin. Maring patawarin ng Allah. Kaya sabi ng Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hindi pa patawarin ng Allah ang gumagawa ng pagsamba maliban sa Kanya. Okay? Maliban sa Kanya. Pero papatawarin ng Allah kapag ito'y naisin niya ang mga ibang kasalanan bukod sa shirk. Ano, sino tayo para magsabi na hindi ka pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala? But it doesn't mean ini-encourage ka ng Allah at ng Islam na gumagawin mo yun. Okay? Siyempre iwanan. May kasalanan ka sa Allah subhanahu sa paggawa nito mga kapatid. At the same time, meron kang puwang at may pintuan ka para sa kapatawaran niya. Inangangahulugan dito, He is offering you, the hope. Okay? Na somehow, gumagawa ka man ng kasalanan sa Kanya, somehow ay pwede mo siyang balikan. Magbalik loob ka sa Kanya. May pagkakataon ka pa humingi ng kapatawaran sa Kanya. Okay? Huwag nang balikan. Yes. Huwag mong tinatawag na sabihin natin, total mapagpatawad naman ng Diyos, gawa ng kasalanan, kasi andyan naman siya mapagpatawad. May mga tao ito yung prinsipyo nila, total mapagpatawad naman ng Diyos eh. So gagawa na ako ng kasalanan. Pero nakalimutan nila yung the other side. Ano ba yung the other side? Inallah syadidul iqab. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mabigat magbigay ng parusa. What if sa paggawa mo ng kasalanan, dahil ang prinsipyo na mapagpatawad siya, habang gumagawa ka ng kasalanan, namatay ka doon. Oh, hindi ka nakahingi ng kapatawaran sa Allah. Bagwas sa puso mo, wala kang plano na humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Oh. So mo sabihin na yes, mayroon kang dadaan ka sa parusa sa loob ng libingan at maging sa araw ng paghukom. Kasi walang makakapasok sa paraiso na mayroong kasalanan. Kailangan pagbayaran nila yung kasalanan nila sa impyernong apoy bago sila makapasok ng paraiso. Di ba? Kaya nga't lagi nating inihiling sa Allah, ya Allah, papasukin mo kami sa paraiso biduni hisab, bigay rehisab. O biduni adab, bigay rehisab. Ya Allah, papasukin mo ako sa paraiso, no, nang walang paglilitis, no? At walang pagkukwenta. Kasi lahat tayo kuikwentahin ang ating mga gawain. Di ba? Di mo pwedeng ikatwiran ng habang buhay ng Allah mapagpatawad at nakalimutan mo the other side ng Allah matindi magbigay ng parusa. Okay? Kasi ang kayatang Islam merong discouragement at saka encouragement. Ini-encourage ka ng Islam, ini-encourage ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na humingi ng kapatawaran. Okay? Dini-discourage ka ng Sharia, ng Quran, ng Sunnah, ng Allah ay nagbibigay ng parusa, matindi magbigay ng parusa, kaya mag-ingat ka. At huwag kang basa-basa gagawa ng kasalanan sa Kanya. Pero as a human, dahil sa pag-iingat, pero gumagawa ka pa ng kasalanan, huwag mong tuldukan doon at isarado ang pinto ng paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Papatawarin ka pa rin ng Allah, inshallah, basta sincero ka sa Kanya. At the same time, yung mga kasalanan ng mga minors na ginagawa natin, ay kayang burahin yun, mga kapatid, ng mga mabubuting gawain. Alam mo, as a human, minsan nakapag-chismisan tayo. Chinismisan natin yung, alam mo ba, may putok yung kapatid natin? Oh. Okay? Pinag-chismisan natin siya. Diba? Alam mo ba si kapatid natin? Alam mo yung, yung ginagawa niya, ganito. Pinag-chismisan mo kasi, chismosa. Wala nung chismoso ka talaga. Hindi yung makapag-involve. Para ba, nangungugat na sa'yo talaga yan, no? Yatan bilang. Okay. Pero na kung kaya, di ba? So, ito yung mga minor sins ba na minsan hindi natin naiiwasan ba? Kasi tao lang tayo, mga kapatid. We're not perfect. Hindi natin mapigilan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Di ba? Kaya naman, sabi nga sa Malang Quran, Innal hasanat yudhibna sayiat. Tunay na ang mga kabutihang gawain ay nagbubura ng mga kasamaan at mga maling gawain. Diba? Pag gumawa ka ng tinatawag na masama, sundan mo ito ng mabuti. Para sa ganun, mabura ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Yes! So, nandyan yung mga katibayan na magbibigay ng kaluwagan sa atin, magbibigay ng hoping sa atin, at the same time, mag-i-encourage sa atin na wag nating suwayin ng basta-basta ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, kailangan nandiyan ka lagi, muraqaba. Ibig sabihin ng muraqaba ay nandiyan lagi yung presence of mind mo na laging nagmamasid sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. No?
na higit pa sa CCTV. Ang CCTV, limitado lang yan. Diba? So, na kung kaya, so hopefully ay maging maliwanag sa'yo. Kuya, okay na ba sa'yo yun? Convince, hindi. Convince, hindi. Tulog sa lagot. Para paliwanag ko. So, ulitin natin. Hindi mo naintindihan ba ka? Naintindihan na pa. Naintindihan. Okay. Akala ko hindi. Kasi ulitin natin ulit. Okay, ano pa? Tayo kakain kapag inulit mo. Kaya nga, Yung kagabi ba yung founding day, bidaan po ba yan? Now, of course, ang founding day, mga kapatid, tandaan po natin, wala itong kinalaman sa din. Wala yan. Walang kinalaman. Even the scholars, even na yung mga nagpa-found nito, yung gumagawa nito, hindi nila ina-attribute sa din. Sa tinatawag na pangrelihiyon. Okay? But of course, as a Muslim, ingatan natin, wag tayong sabihin natin, wag nating gawing tinatawag na celebration ito. Now, as an individual. Now, hayaan mo magdeklara sila ng National Day, blah, 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 blah. Okay. We're talking about you, individual of us. Now, wag mong ituring na ito isang tinatawag na celebration. I-celebrate mo, maging masaya ka, o ano ba, magsaya tayo kasi it's a founding day, something like that. Hayaan mo sila, okay, they say, of course, as politically speaking, mga ganito, mga ganyan mga bagay, baka kailangan may mga punto sila na kailangan nilang gawin something like that. Pero, of course, hindi nila ito in-attribute sa pananampalataya. You know? Lagi mga scholar natin, even the scholars sa Saudi Arabia, sinasabi na hindi, wala itong kaugnayan sa tinatawag na pangrelihiyon na gawain. You know? Ito ay isang mere lang na sabi natin na ng authority dahil sa ganito mga bagay. You know? But of course, as an individual, wag natin ituring itong isang celebration. Malinaw kapatid na kinakailangan na kasi ang celebration sa atin, walang duda, Islamically speaking, dalawang lang bagay, ito yung tinatawag na minor at saka major. Ang minor ay isa, which is Yawmul Jum'ah, at ang tinatawag na major ay walang iba, dalawa, Eid al-Fitr at saka Eid al-Adha. Yun mga kapatid. So, halimbawa, magluluto ako kasi National Day. O, di mga ganun ba? Yung mga intention, kinakailangan na sabihin natin na yun. Of course, parang turing mo dito ay parang Eid. So, hindi ito pwede. Yung tinatawag na pwede. So magluto kasi kailangan mong kumain, ay talagang magluto ka talaga. Kasi kailangan mong kumain. Either National Day, walang National Day. Di ba? O di naman kaya sa nagkataon kasi, sa katulad namin sa mga nasa government, di ba? So nagdeklara na, sabi natin walang pasok. Alam magpapasok ko na mag-isa doon kasi sabi kasi ayoko ng National Day kasi kayo papasok. Sabi sa'yo, nabuang ka diha. Di ba? Isa man na nagdeklara ng office na walang pasok. Nagsasaya kami kasi walang pasok. Ini dahil sa National Day. Si walang tinatawag na pasok. Isa kayong inamamalubinias. Lahat ng bagay na aayon sa tinatawag na intensyon ng tao. You know? Of course, but we have no rights to condemn the authority. Bakit nila ginawa yun? Because there's another, in every coin there's two sides. Okay, mayroong tinatawag na punto sila kung bakit nila ginawa yan. Nasa kanila na yun, mga kapatid. Huwag natin, na problema yan. Okay? Go ahead. Say any question? Next question. Yes. Ustad, bakit daw yung utang kasama sa credit hindi nabayaran? Na pagdating sa tinatawag na utang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yes, papatawarin ka ng Allah. Magkaiba kasi yung issue ng sabihin natin yung tawag dyan, yung utang. Wala naman sinabi na doon sa hadith na maliban lamang sa mga may utang. Maninaw? Kasi siguro lahat naman tayo may utang eh. Patay tayo niyan. Pero mayroong certain na proof na may kaugnayan sa utang. Nakahang ka muna pagdating sa araw ng paghuhukom, nakahang ka muna at hindi ka makapasok ng paraiso at hindi mo pagbabayaran ng utang mo. Ganong kahalaga, mga kapatid, yung utang. Kasi yung utang is considered as a human rights. Okay, human rights sa Islam yan. Karapatang pantao yan. Diba? Mas mahalaga mayroong human rights sa Islam. Subhanallah, bastos it's cleared by the text, Quran at saka Sunnah, kung ano yung mga tuntunin dito, mga kapatid. Malinaw? Na kung kaya sikapin na magbayad ng utang, at of course ay hindi na tayo lalayo. Okay? At I'm talking to myself, syempre. Lahat tayo nagkakautang dahil sa mga senaryo at mga kaganapan. Go ahead. Yes. Tanong mo na. Yes. Birthday daw, bakit daw bida? Ang birthday ba, Ustad, talagang bida? Yes, it's a bid'ah.
Walang duda mga kapatid, ang birthday, unang-una, sino ba kasi ang gumagawa, kauna-unang nagpasimo ng birthday? Tamara. Birthday. Walang duda, ito'y gawain ng mga pagano. Mga pagano, yung walang mga walang kinikilalang Diyos. Mga atheist. Yung counting lang, stats, counting. Walang celebration. Bakit ka magka-counting? Counting birthday. Kaso binibilang mo ngayon. Umaran po, binibilang ko lang kung ilang taon na ako. Wala namang problema sa bagay na yan. But don't celebrate it. Kasi unang-una, kung pag-uusapan natin yung tinatawag na magpapasalamat sa Diyos, kasi umabot tayo, every single day, kailangan natin magpasalamat sa Allah. Hindi lamang yung cycle ng isang taon, hindi. Bukas, kailangan bukas salamat, kaya hindi ka namatay ngayon, maabutan ka pa ng bukas, magpasalamat ka sa Allah. Diba? Kung yan na naman ang justification ng tao para lang pasalamatan ng Allah dahil numabot ka sa ganong edad, bakit yung bukas, abutan ka insya Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka magpapasalamat sa Kanya? Kailangan eksaktong isang taon? Di ba? Yan ang una. Yan ang kung justification, ika nga, logically speaking. Di ba? Pangalawa dito, sino ang nagutos sa'yo na gumawa nun? Ito ba'y utos ng pangreliyong usapan tayo? Ito ba'y ginawa ni Jesus? Hindi. Ito ba'y utos ni Jesus? Hindi rin po. Hindi. O kanino utos ito? Utos nila. Kasi palibasa kasi mga Pilipino ay paggaya-gaya po tumaya. Di ba? Kasi kung saan yung kasiyahan, kung ano yung kasiyahan, doon na. Sa Maulidun Nabi. Mauludun Nabi, yan ang bida. Meron bang sabi na si Propeta Muhammad SAW ay nag-aayuno sa araw na yun? Kapag yung dumadating daw yung araw na yun, nag-aayuno daw siya. Meron Wala. bang ganun? Walang prueba. Walang. Okay. Okay, yes, go ahead. Natay din lang ng taon kasi meron na yun. Talaga nag-aayun. Okay. Taon lang. Yes, tanggapin mo. Yes, kasi dati sa po yan, kabilang po, walang problema yan po sa mga bagay na yan. Tanggapin mo siya. O, kung ayaw mo tanggapin, ibigay mo sa akin. Walang problema, mga kapatid. That is offered of the government. At lahat ay andun ng isang tinatawag na pamahalaan. Wala namang kinalaman sa pangrelihiyon yan. Para sa iyo yan. Dahil ikaw ay umabot. Kumbaga grant yun, present yun ng government, ika nga para sa dahil umabot ka sa ganun. You know? So walang kinalaman yun sa tinatawag na ano. So any question? Christmas gusto na. Ano? Tapos na yung Christmas kung tanungin. Ha? Tagalog niya. Dekorasyon? Hindi connection. Sige, go ahead. Ano na? 8 days creation sa Pusilan. Everything at 8 days creation sa? Diyan sa lungano, sa tafsir yan. Tanong mo sa tafsir yan. mas malalim na. Baka hindi maano yung mga ano. Baka hindi magis sa mga balik Islam dito. Okay, go ahead. Ano pang mga ano? Sa mga bagong Muslim. Baka meron silang ano. Meron silang mga tanong. Hindi pa raw siya Ha? Hindi pa raw siya magtanong. Sige po. Sige, magtanong kayo. Yes, go ahead. Wag nyo nang asipin na kahit masakit na tanong, wala problema. Ayun, no? Tulad sa akin, sir, bago lang ako sa Islam. Yung mga kasalanan ko ba ay patawad? Good. Napakagandang katanungan. Napakagandang katanungan. Okay. Sa Islam po ay itong reliyon na sinasabi nila na ano, kung sinasabi sa Christianity na ikaw nga full of love. Okay, dito naman nilang lamang pinag-usapan nito kundi ay forgiveness. Okay? At walang mas dakila pa sa pag pinag-usapan natin ng kapatawaran maliban sa kapatawaran ng Allah. Bagkus sa Islam, bawal po na isipin ng tao na mas malaki pa ang kasalanan mo kaysa kapatawaran ng Allah. Kaysa kapatawaran ng Diyos. Para bang sinasabi mo na hindi kayang saklawin ang iyong kasalanan sa kapatawaran ng Diyos. Okay? Yes po. Ang sabi ni Bagkus, pinatunayan ni Propeta Muhammad peace be upon him, al-Islamu yajubbu ma qabla. Wa tawbatu tajubbu ma qabla. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang sinumang yumakap sa Islam ng taus-puso, sinseridad, ang kanyang pagyakap sa Islam, lahat ng kanyang kasalanan buburahin ng Allah. Lahat ng kasalanan, no exemption. Anong pinakamalaking kasalanan na ginawa mo nung hindi ka pa sa Islam? Yung iba ang yung tinuturing na Diyos. Yan ang yung mga pag-alak na yan, wala yan.
Yung mga pangalon niya na yan, kung mayroon kang nababae o nang lalaki ka man, okay? Ano lang, assuming lang naman yun, okay? Ay, wala yan. Yung pagsusugal mo na yan, kung nagsusugal ka man, wala yan. Basic lang yan. Kumbaga, waiting yan, wala yan. Okay, kung nakapatay ka man ng tao, okay, kung malagi, kung ba iftarada niya, hindi ko na sa'yo na pumatay ka talaga ng tao, no? Okay? Wala yan. Walang pinakamalaking nakasalanan na ginawa ng tao sa balat ng lupa, yung iba ang sinasamba niya bukod sa kanya. Okay? Yan ang pinakamalaking kasalanan sa paningin ng dakilang tagapaglikha. Pero kapag ikaw ay nag-Muslim ng taos-puso, lahat yun ay buburahin. Bagkos nakakaingit pa yung katulad ninyo. Kasi bakit? Kung halimbawa, 85% ng ginawa mong kasalanan nung ikaw ay wala pa sa Islam. Di ba? Tapos nag-Muslim ka, bukod doon sa buburahin yung 85% na yun, gagawin kabutihan yung 85% na yun. Meron ka ng extra na kabutihan pa. Hindi katulad ng iba sa amin dito, karamihan sa amin dito, napaka 10 years ago nag-Muslim, 20 years ago nag-Muslim, 30 years ago nag-Muslim, inialam kung asama ng ibabaw kasamaan o kabutihan. Ginawang mabuti yung mga kasama. Diba? Subhanallah. Kaya yun ang privilehiyo at yun ang advantage sa mga, kumbaga, kainaman, kahigdan ng mga bagong yakap sa Islam na taos-puso. At of course, sa pagiging taos-puso, walang nakakaalam niyan, hindi namin alam kung ano yung nasa puso mo, bakit kayo makap sa Islam, kundi siya. Siya lamang. Okay? At hindi namin kayang husgahan yan. Okay? Pero ano ba talaga? Joke lang. Bulong mo naman. Bakit? Para hindi pa huli ang lahat. Okay, go ahead. Paano umpisa ng fasting? Paano umpisa ng fasting? Magpakagutom ka. Okay? Isa man fasting, of course, may mga, sa Islam kasi po, mayroon pong voluntary fasting at saka obligatory fasting. Ang obligatory fasting, ito po ay during the Ramadan. Kapag dumating ng buwan ng Ramadan, ay meron ng tinatawag na yun ang obligatory talaga, individual sa ating mga Muslim, na may kakayahan at sa tamang gulang. Okay? At may tamang pag-iisip. Malinaw? So kapag dumating na yun, mga kondisyon na yan, obligado sa isa Muslim na mag-ayuno. Obligatory. At kapag hindi niya ginawa yun, ay magkakaroon siya ng malaking kasalanan sa Allah kasi obligasyon yan. On the other side, meron tayong voluntary fasting. Ito yung mga kusang loob na pag-ayuno. Yan ay sunnah ni Propeta Muhammad. Ini-encourage tayo ni Propeta Muhammad, peace be upon him, sa bagay na ito, as-sawmu junnah. Sabi ni Propeta Muhammad, ang pag-aayuno, pangkalahatan, voluntary man o obligatory, ay isang pananggalang sa isang tao sa apoy ng impyerno. Okay? Na kung kaya, hinihimok tayo ng sunnah ni Propeta Muhammad na mag-ayuno every Thursday at saka every Monday, white days during 13, 14, 15 ng every month, bukod sa buwan ng Ramadan. Ano pa? At saka yung, ano pa yung pag-ayuno? Yung Arafah, kapag sa mga hindi nag-hajj, so Ashura, ito po yan ay may topic po ninyo. So, hindi yung mga voluntary fasting na kapag ginawa mo, mayroon kang mga points. Para sa basketball ba, may mga ano, free throw o free throws, no? May mga ano po yan, yun po yung mga dagdag mga bonus. Kapag hindi mo naman ginawa, wala kang kasalanan. Pero as a Muslim, as a libaw katulad po ninyo, you have to revive the sunnah. At yun yung mga, kumbaga, practice na sa ganun ay parang paghandaan mo yung obligasyon. Kasi pagdating ng obligasyon, hindi ka na mahihirapan. At least masasanay ng sikmura mo. Diba? Kasi kung halimbawa, unang sabak mula pa lamang, nagay ng obligatory, baka bumigay ang sikmura mo. Parang kasi hindi sanay eh. Pero nakakatulong po yan, sa mga medicology, sa mga medicine at sa mga field ng medicine, mga doktor mismo, mga dalubhasa, ay talagang inaprubahan nila yung fasting ay nakakabuti sa isang tao sa kanyang health benefits. So, paano yung mga nagpa-fasting, laging sila sabi, fasting ako, yung araw-araw ako nagpa-fasting eh. Yung madalas ba lagi nila sinasabi yun? Ayan ay katulad na ayun lang sa bibig nila. Okay? Hindi ba riya yun? Of course, na malamalo, we cannot fully judge, ika nga, na ito lang riyama ang ginagawa niya. Kasi bakit, mayroon silang rason kung bakit nila ginawa yun. Now, fast, halimbawa, inutusan mo magtrabaho na mabigat, sabi niya, fasting ako. Tapos na. Halimbawa, gabi na, nasa... Fasting tapos gabi? Meron bang fasting sa gabi? Kung sabi, huwag mo nga ako lukuhin, fasting sa gabi? Binibida. Parang binibida. Of course, ang Allah ng ultimate nakakaalam sa kanilang intention. May tuwid sila ng Allah. Go ahead. Yes po. Madalas kasi yun. Kasi may narinig din ako sa isang... Madalas yun. Subhanallah. Ang magsala ng nakachinelas, sunod yun ba yun? Natural yun. Of course, nakasaad po yan sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga certain na
May mga certain nakalagay yan na pwede kang magchinilas nowadays sapatos. Malinaw? Sunna yun kasi ginawa yun mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagawa yan mismo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. But of course, wala siyang sinabi na ini-encourage niya yun, syempre. Okay? Nagawa lang niya yun sa pagbigos sa certain condition. Kasi desierto sila noong panahon, kapatid. No, mainit yung yung tinatawag na sabihin natin luo yung buhangin. 'Di ba? Now dito lang magchill ka sa masjid, aber? Suitable na ang lahat na kayapak tapos ikaw magchinila sa masjid, ang balusing ka ng mga nandoon. Tapos sabi mo, sunna ito. Di ba ganyan? Ha? Sa Magdalakbay, halimbawa, walang pwede ka magchinilas kung halimbawa hindi kaya na ikaw ay nakaapak, halimbawa. Magchinilas ka. Pero provided na malinis ang chinilas mo. Walang dumi. Baka sabi natin sa ilalim nito may ibot o kaya may ebak o ano pa man, di ba? So kailangan siguraduhin bago gamitin 'yon. Bago sabi natin isuot 'yon habang nagsarasal. Ninaw? Oh, go ahead. Gutom na paano? Wala namang pagkain diyan. Ititigil natin. Ay, nandun may pagkain? Bakit nyo sinabi? Okay, kapatid. So maraming salamat. Akala ko papunta rito yung pagkain. Okay. Ay, Ustads! Pagkain ba doon o dito? Halika na! Okay, maraming salamat po. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Nakita ko, akala ko pupunta rito yung pagkain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalito mo si bro. Yan doon may kasalanan. Wala pa namang tanong bro. Kailangan sa kita ng sunan. Sabi nyo na rin. Parang nasa iyo bro. The way I lahat. Bro. Ginagawa kasi, pag hindi ng aking